Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan po natin yung inihain po ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema kaugnay po sa kanyang impeachment kung saan invalid daw umano itong impeachment na naipasa sa Kamara. Naku, matindi pala ang argumento ng kampo ni VP Sara dito. Kumbaga, wag iismulin. Kaya lang sinasabi agad ng mga pulahan, mga dilawan, ay ibabasura agad yan ng Korte Suprema. Ay ibabasura. Kala mo kung sinong kay bahusay, ano? Pag-uusapan din po natin itong dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Tatay Digong. May bagong banat na naman kay Bongbong Marcos. Yan po ang pag-uusapan natin. Okay, umpisahan na po natin sa impeachment ni VP Sara. Ang hiling po ng kampo ni VP Sara ay ibasura ang ikaapat na impeachment complaint. Importante po itong ikaapat na impeachment complaint na to. Pag-uusapan po natin yan mamaya. At sinasabi pa ng kampo ni VP Sara ay i-declare ng Korte Suprema na invalid ang ipinasang impeachment kay VP Sara sa Kamara. Ayon po kay Attorney Sheila Sison. Ito po yung humarap sa mga media nung nakaraan, ano? Isa sa abogado ni VP Sara. Kini-question ang legality ng fourth impeachment. Giit ni Sheila Sison na labag ang probisyon ng saligang batas sa isang impeachment proceedings. Okay, dapat po natin maintindihan, ano? Sabi sa Constitution, isang impeachment proceedings lang ang pwede sa loob ng isang taon. Okay, mayroon na pong naunang tatlong impeachment complaint, di ba? Ayon po kay Sheila Sison, itong tatlong complaint is already verified for transmittal to the speaker but never did. And then suddenly, you see a fourth impeachment complaint that was suddenly referred to the Senate on the last day of the session. So, ang gusto ko pong maintindihan ninyo, magkaiba po yung impeachment complaint at impeachment proceedings, no? Kung mapapansin nyo, bakit tatlong impeachment complaint yan? Kala ko ba isang impeachment complaint lang sa loob ng isang taon ang pupwede? Excuse me po. Ang sinasabi po sa Constitution, isang impeachment proceedings. So, iba po yung complaint, no? Actually, itong tatlong complaint na to, nung December po na i-file ito, actually, pwede naman nila itong pagsama-samahin. Kaya lang ang ginawa, pinagtarya-tarya, no? Ang nakita ko rito, kaya nila tinarya-tarya, para continuous yung kanilang propaganda. Dapat mayroong drama. Yun ang gusto nila eh. Para madalas na maibalita sa mainstream media, uy, nagsampa na ng impeachment complaint. Uy, may pangalawa na namang impeachment. Uy, may pangatlo na naman. Nagkakaroon po ng drama. Yun ang gusto nila para madaya nila yung isip ng tao. Sinasamahan po nila ng propaganda at the same time kailangan may drama para maloko nila ang taong bayan. Ginagawa nilang propaganda itong impeachment na ito. So, balik tayo doon sa impeachment proceedings at impeachment complaint. Ibig sabihin ng impeachment proceedings, yung impeachment complaint dapat nag-proceed. Okay? Kumbaga, gumalaw na, tinalakay na, dapat nag-proceed. No? Sabi ni Attorney Sheila Sison, no? Itong tatlong complaint is already verified for transmittal to the speaker but never did. And then suddenly you see a fourth impeachment complaint that was suddenly referred to the Senate on the last day of the session. Ang sinasabi niya, itong tatlong impeachment complaint noong December is verified. Is already verified. Ibig sabihin, nag-proceed na itong tatlong impeachment. Kumbaga, naka-step 1 na. Nag-proceed na.
So yan ang argumento ng kampo ni VP Sara. Once na na-verified na, ibig sabihin kinilala na ng Kongreso. Yan po yung ipiniliwanag nung taga Channel 5. Yung lalaking medyo payat, ano pangalan nun? Nakalimutan ko yung pangalan niya, yung newscaster doon. Napanood ko yung paliwanag niya eh. According sa paliwanag niya, isang impeachment proceedings nga lang sa loob ng 1 taon ang kailangan po pwede, no? At dapat kilalanin daw ng Kongreso yung impeachment complaint. Pag sinabi mong yung complaint is already verified, ibig sabihin kinilala na po yan ng Kongreso. Kasi kung ikaw ay magsasampa lang ng impeachment complaint sa Kongreso at hindi pa binerified, nagsampa ka lang. No? Nagsampa ka lang at pwede ka pang magsampa ulit. Naintindihan nyo? Pag sinabing already verified, ibig sabihin kinilala na ng Kongreso. So hindi ka na dapat tatanggap pa ng another impeachment complaint. Ang ginawa ay tumanggap pa ng pang-apat na impeachment complaint. Dito na po pumapasok yung timing. Bakit kasi nga hindi agad inaksyonan itong 3 impeachment complaint? Kasi nga ito nga yung sinabi ko, binanggit ko nakaraan, sabi ko. Kasi nung December, wala pang budget. 'Di ba? Lumampas yung January, hindi pa rin na-release yung budget nila. Nung February lang, doon lang, kumbaga doon na marirelease, doon na nagkaroon ng pirmahan. Itong 4th impeachment, doon po nagkaroon ng pirmahan. Ibig sabihin, doon sa 4th impeachment, yun yung mga pinirmahan nila at sinumpaan daw kuno. Sabi ko, kung itong 4th impeachment mababasura, basura na rin po pati yung 250 na pumirma. Yan po yung matinding argumento ng kampo ni VP Sara. Ang sinasabi naman ng iba, sabi ni Justice Carpio, kilala nyo yung justice na yan, ito po ay uncle yata ito ng asawa ni VP Sara. Dahil, di ba, si VP Sara, siya ay Sara Duterte Carpio. asawa po niya, pamangkin ni Justice Carpio. Pero anti-Duterte po yan si Carpio. Dilawang tunay, anti-Marcos din at the same time. So sabi ni Justice Carpio, ay walang pakialam ang Korte Suprema dito pagdating sa impeachment. Hindi sila pwedeng makialam. Sa loob-loob ko, paano hindi pwedeng makialam? Sila yung tinatawag na kataas-taasan na hukuman. At kapag ikaw ay hinatulan ng Korte Suprema, wala ka nang pwedeng akyatan pa. Sila na yung kataas-taasan. Kumbaga, sila yung sila yung hari o reyna. 'Di ba? Pag tinatawag yung hari sa reyna, Your Highness, 'di ba? Kataas-taasan. Wala nang tataas doon. Tapos sasabihin nyo, hindi pwedeng makialam ang Korte Suprema sa impeachment. Ang sabi ni Carpio, kasi wala naman sa konstitusyon na pwede silang makialam. Ang Korte Suprema na pwedeng makialam sa impeachment. Sa loob-loob ko, meron bang nasusulat na ang Korte Suprema, hoy kayo Korte Suprema, hindi kayo pwedeng makialam sa impeachment? Meron bang nasusulat na ganon sa konstitusyon natin? I'm sure wala. Ibig sabihin, kung walang nasusulat na ganon, pwede silang makialam. Walang nasusulat eh. Walang nagbabawal, walang prohibition na gawin nila yon. Di po ba? So, yan po ang matinding argumento ng kampo ni VP Sara. So, abangan natin ang susunod na kabanata. Anyway, punta na po tayo dito sa banat ni Tatay Digong kay Bongbong Marcos. Basahin ko lang po yung kanyang speech kahapon o kagabi doon po sa Cebu.
Ang dami pong tao at hindi po ikinover ng mainstream media. Ngayon, nagbabalita sila, papulot-pulot lang ng mga clippings ng video. Pero hindi po nila pinakita kung gaano karaming tao na umattend doon sa rally na yon. Alam nyo na kung bakit. Nahahawakan pa rin ang mainstream media. Sana binabalita nila sa TV, no, na pinapakita nila kung gaano karami yung pumunta ron. Kaya lang wala no? Anyway, nasa vlog naman yan, nasa YouTube, nasa Facebook na rin. Makikita na rin ng maraming Pilipino yan na sumusubaybay sa mga Duterte. At ganun din, alam ko, yung mga dilawan pulahan, nanonood din yan. At mga nasa abroad, mapapanood din po yan ng buong Pilipinas. Ito po yung banat ni Tatay Digong kay Marcos Jr. Sabi niya, ako ay may edad na, 83 years old na ako. Gusto ko na sanang magpahinga. Ang politika talaga mangyud. Nagka-problema. Ibig sabihin niya, gusto niya sanang mag-retire, kaya lang nagka-problema. Napilitan ako dahil sa pamamaraan ng gobyerno ngayon. Si Mr. Marcos is gearing towards a dictatorship. Pupusta ako sa inyo, hindi yan bababa pag natapos na ang kanyang termino. Yan po ang banat ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magiging katulad yan ng tatay niya. Magkakagulo talaga tayo. Ang gagawin niya, magdideclare siya ng martial law tulad ng kanyang ama. Pag martial law, walang eleksyon. Gagawin niya ang ginawa ng tatay niya. Yan po ang matinding banat ni Tatay Digong. Ngayon, sabi niya, uulitin ko, pupusta ako sa inyo, hindi yan bababa pag natapos na ang kanyang termino. Naniniwala po ba kayo sa sinasabi ni Tatay Digong? Alam nyo, sinabi niya na dati, bago pa mag-eleksyon, sinabi niya dati, si Bongbong Marcos, pulboronic yan. Bangag yan. Hindi yung ganun mismo yung sinabi niyan. Diba? Nagpauna na si Tatay Digong. Ano ginawa natin? Naniwala ba tayo? Hindi. Hindi tayo naniwala. Alam nyo, kahit hindi na presidente si Tatay Diggs, may intel pa rin yan. Meron pa rin po yan. Kung si Jason Sa nga may tumatawag sa kanya nagbibigay ng impormasyon. May post si Jason Sa ngayon, basahin nyo, mga bagong post. Dating media lang yun. Ito po dating presidente. Mayroon pa rin po itong intel. No? Ibig sabihin, maaari, bakit niya nasabi ito? Na ang plano ni Bongbong Marcos hindi siya bababa. Gagawan niya ng paraan. Isa na sa paraan doon ang mag-martial law, maging diktador para hindi siya mapababa sa pwesto. Yan ang sabi ng ating dating Pangulong Duterte. So ito yung ikalawang aabangan natin ang susunod na kabanata. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. See you po next time. Bye-bye.